ang humahawak ng ating mga kamay para mawala ang lahat ng takot. So una, the Lord is holding our hand to comfort us. Aliwin tayo pag tayo nalulungkot. Pangalawa, to take away our fears. No? Tatanggalin lahat ni Lord ng takot na mayroon sa atin. Kasi tao pa rin po tayo, natatakot pa rin tayo, di ba? So, si Lord magtatanggal ng takot. Hawakan niya ang kamay natin. He will make us comfortable. Ano po? At ipaparamdam niya sa atin na hindi tayo nag-iisa. Alam ko po, maraming panahon sa inyong buhay dito sa Hong Kong, madalas kayo ang pakiramdam niyo nag-iisa. Salamat po sa God is Alive. Meron church, meron po kayong holding Him. Yung opening song, blessed na blessed po ako kasi hindi namin yung nagagawa sa opening sa Kabanatuan. Naghahalikan, nagkakamayan, ano? Iniwasan nyo lang si Brother Adel kasi ginagawa po natin yun. Kasi para maramdaman natin yung, yung kasama natin. Ano? At sa pamamagitan ng mga kapatid na yan, nakikita natin ang mukha ng Panginoon. Amen po ba? Tingnan nyo nga po katabi ninyo. Si Lord po ba nakikita nyo sa Kanya? Yes. Amen. Ang Panginoon po ang nabibigay sa atin yan. Bakit niya tayo nahawakan? To give us power. No? Naalala ko sa Pilipinas po may advertisement. Sabi, hinawakan niya yung kamay, Vita yata yun. Hinawakan niya yung kamay ng lalaki. Bata yung isa, no? May, may fear of heights. Kailangan niya tumunod. Sabi niya, Superman ako, Superman ako, Superman ako. Tapos bigla niya itinulak. Kasi nakatali na yung paa niya, yung magdadive. Hinawakan muna niya yung kamay kasi in-empower niya, no? Pinaisip niya na Superman ako, Superman ako. No? So parang gano'n si Lord sa atin. Hinahawakan ni Lord ng ating kamay para nun, maging superwoman tayo. Superwoman ako, superwoman ako, superwoman ako. Sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Eh bakit nga po hindi? Ang ating pong pastora, gumigitara na, no? Nag-iisip, noong unang panahon, siya nag-iisip ng program, iniisip niya ipipreach, iisipin niya yung line-up, iisipin niya yung magbibigay kay mga kapatid. Iniisip niya yun. Kung nanatili po siya gano'n at hindi po tayo sumama sa pag-iisip at hindi niya hinawakan yung kamay ng mga kasama niya, superwoman ka, superwoman ka. Eh, di hanggang ngayon po, siya pa rin ang lahat. Superwoman forever po, tapos biglang na din. Na maaaga po ang buhay kapag hindi po isinalin yung power na nandoon. So, yun po ang pangako ng Panginoon. I will hold your hand. Kaya po magandang team song, hawak kamay. Meron po kami ganyan sa Kabanatuan, hawak kamay. Mutual program, parang gano'n. Pag may namatay, pag may na-aksidente, pag may meron po mga gano'n. So, si Lord po ang mag-encourage sa atin to move on. No? The Lord will hold our hand, una, to comfort us, to take away our fears, to encourage us, to give us power to move on. Kaya kailangan po, sige na, tira ng tira, superwoman tayo sa biyaya ng Panginoon. Pangalawang pangako ng Panginoon, sa verse na ito, ang sabi niya ay, napabilis naman yata ako ng pinto, ayaw na bumalik. Ano nga yung sabi niya? Ayan. Parang hindi yan sister, ano? Tama ito po. I will keep you. Ano po pala ako, nag-revise. I will keep you. Marami po tayong nakakip na pagkain doon sa ref. Amen? Bakit natin nilalagay sa ref? Hindi mapanis, hindi masira. Ipinipreserve. Di po ba? Amen. Kasi kung inilagay lang natin doon sa table, lalangawin, mapapanis, masisira, ano? So parang yung mga pagkain doon sa ref, the Lord is keeping us for Himself. Itinatago tayo ng Panginoon from harm. Itinatago niya tayo kasi meron siyang mahalagang paggagamitan sa atin. Amen. Nakahanda po ba kayo magpagamit sa Panginoon? Amen. Amen. The Lord will keep us. It means to reserve, to retain, to withhold, refer to having and holding in possession. Inaari kasi tayo ng Panginoon. Di ba sabi dun sa awitin niya, you are mine. Yun ang problema ko po, hindi ako marunong kumanta. Maganda sana ako nag-preach, tapos kumakanta ko pa ng konti. Audience impact, parang gano'n. Kaya lang po, hindi nga. So, yun na lang. Sabi ng awitin, I will hold, sabi niya, you are mine. No? Kaya sinabi ni Lord sa verse na ito, I will keep you. Pinipreserve tayo ni Lord for a productive purpose. Pag-aari tayo ng Diyos at walang anuman o sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Opo, obligado po kayong maniwala kasi sabi po sa Romans chapter 8, 38 to 39.
39. Sabi dito, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord." Mahawakan po natin yon. Walang anuman o sino man na makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos as long as we are holding hands. Amen. Mahalaga po ang holding hand. Si Lord po ang tumatawag at umaabot sa atin, pero merong human responsibility. Sabihin nga po natin, human responsibility. Human responsibility. Kung hindi po kayo pupunta dito, hindi po si Lord ang may kasalanan nun. Kasi meron pong human responsibility. So, kailangan po natin gampanan yung part. Sa isang relihiyon, meron pong kanta doon na walang nasa Diyos ang awa. Nasa tao. Totoo po yun, kasi merong human responsibility. Kahit maawa si Lord sa atin, hindi naman po kayo pumunta sa Panginoon, wala lang po yung awa na yun. Walang sino man ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Number 3, I will make you a covenant to the people. Gagawa ako ng pangako sa mga tao sa pamamagitan mo. Gagawa sa Tagalog po, na translations, ang sabi dito, gagawa ako ng mga pangako sa mga tao sa pamamagitan mo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw yun. Ikaw yun. Buha mo. Buha mo. Ikaw talaga yun. Pagpunta mo tayo, ikaw yun. Gumagawa si Lord ng pangako sa mga tao. Nag-research po ako ng konti. Ang Filipinos po dito sa Hong Kong, 168,000. Noong 2009 po sila nagbilang. Tingnan mo yung internet, hindi po updated. 168,000 noong 2009. Kung magbibilang siguro sila ngayon, baka 200,000 ng mahigit. Gagawa si Lord ng pangako doon sa 168,000. Minus na po tayo. Sino gagamitin ng Panginoon? Ikaw. Ala po ako dito sa Hong Kong. Doon po ako sa Pilipinas. Kaya kayo po yun. 168,000 pa po. Yung iba siguro ma-attend sa iba-ibang mga church. Pero malawak pa po ang ating pupuntahan. God made Jesus a covenant to us. Katulad ni God the Father, ginamit niya si Jesus para makagawa siya sa atin. Pero si Jesus naman ay nagbigay siya ng pangako sa mga tao sa pamamagitan, nino nga po? Natin. Sa pamamagitan natin. Ano po? To save us, to suffer for our sake. Ito po si Jesus, Siya ang nagligtas sa atin, siya ang nagdusa para sa atin, at siya po ay nakibagay sa ating mga topak. Siya po ay nakibagay sa ating mga problema, mga sumpong, mga kung ano-anong mga pagiging tao natin. Ano po? Kasi nga po, pag minsan-minsan talaga umaandar. Kayo po ba? Meron din gano'n? Meron. Akala ko po ako lang ang meron. Baga tayo mahina, si Lord ay namatay para sa atin. Kaya katulad ng Panginoong Jesus, nakipamayan sa atin at naki-identify sa ating mga hindi po niya ginahit kapalpakan natin. Ibig lang sabihin, inunawa niya ang ating mga kapalpakan. Inunawa niya na tayo mayroong kahinaan. Kaya, katulad ng ginawa ni Jesus, ano po gagawin natin? Uunawain din po natin kapalpakan ng katabi natin, ng kaliwaraan ng nasa kaliwa, yung kasungitan ng nasa likod, yung kasakiman ng nasa doon, sa taas, yung kadamutan, yung mga ganon. Kailangan po natin yung pagtiisan kasi si Jesus ay nagtiis. Amen? Handa po ba kayo gawin yun? Amen. Opo, gawin na po natin yun. Number 4. Naku po, bakit ba number 4 na tayo? Wala pong lumalabas dito. Ayun. Pinagsama-sama na pala. Ano po? Number 4, inihiwalay ko po ito. I will make you as a light to the Gentiles. Yung pala title ng natin. Light to the Gentiles. Kung papatayin natin ang lahat ng ilaw, pati ang araw, hindi po natin kayang gawin yun. Ano kaya ang pakiramdam sa lugar na ito? Madilim, hindi po ba? Sino po natutulog sa inyo na may ilaw? Taas ang kamay. Sino po natutulog sa inyo na madilim? Ako. Kasi nakapikit naman tayo, hindi naman natin natin.
I will make you as a light to the Gentiles. Ang sabi doon sa Tagalog, ilaw na magbibigay liwanag sa mga bansa. Sa Tagalog version po, kung may Tagalog kayong Bible, yun po ang sinabi. Ilaw na magbibigay liwanag sa mga bansa. Mambihira po ang pagkatawag sa inyo. Nilagay po kayo sa Hong Kong. Kayo po ang ilaw na magbibigay ng liwanag sa bansang Hong Kong. Sabi po ni Lord yun. Kaya po kailangan natin magliwanag mabuti. Ano? Sa Matthew, sabi doon, let your light so shine before men that they may see your good works. Amen. Pakita mo ang iyong liwanag, pakita mo ang mabubuti at magaganda mong gawa. So that they will glorify our Father in heaven. Kasi isipin nila, bakit kaya ganito itong kasama ko sa bahay? Kahit anong gawin ko, hindi nagagalit. Kahit palinis ko yung buong palapag, sumusunod pa rin. Kahit pasuin ko ang magkabilang braso, bumabalik pa din. Nagdidingding po ang ating mga liwanag, nakikita nila. And one day, they will glorify our Father in heaven. Amen. May impluwensyahan po ninyo ang inyong mga employer. Isang araw po, sasamba sila sa Diyos na buhay na sinasamba natin. Amen. And the Lord will promote God is alive Hong Kong. Amen. Sabi ni Brother Adel, ang pangarap daw po ninyo yung kabilang building. Palagay ko, baka sa Makati kayo dadalhin. Kasi sabi ni Sister Elena, Pastora, ito pong lugar ng church para pong probinsya. Pero yung kala Pastora Ana, parang Makati. Ay, ganun ba? So, galing pala tayo sa, kumbaga sa amin, sa Pungabon. Tapos pupunta tayo sa Maynila. Kasi medyo malayo po. So, yun daw ang syudad. The Lord will promote God is alive. Ano? Hindi lang siguro dito tayo, kung hindi iba't ibang lugar, ay meron pong God is alive. Amen po ba? Amen. Mangyayari lang po yun kung magliliwanag po kayo. Amen. Praise God. At kung ano man yung napasimulan dito, ay pwedeng i-replicate doon. At si Pastora Josie po ay magiging apostol, Bishop Josie, na dumadalaw-dalaw na gano'n. At kung ano-ano pa. Hindi po ba, ang sarap-sarap, ang sarap-sarap pangarapin. Amen. Dahil dinala siya dito ng Panginoon, ibinigay niya ang lahat. Padalo-dalo lang siya sa mga pinapastorang church ni Pastora Ana, ni Pastora Ay, Pastora Liwan, Pastora Jenny. Hindi po ba? Gusto niyo po ba mangyari? At kayo na po ang mga pastor doon, hindi lang po siya. Praise God. Mangyayari po yan sa kalooban ng Panginoon. Kung tayo po ay magliliwanag. Okay, panghuli po. Ito naman ang job description, no? Ito na yung job description na pinapagawa sa atin ni Lord. Ulitin nga po muna natin bago tayo pumunta doon. Ito ang promise ni Lord. I will hold your hand. I will keep you. I will make you a covenant to the people. I will make you as light to the Gentiles. Wow! Sabi sa Facebook, boom! Mga bata, gano'n na gano'n, boom! Ito naman ang job description, ano? Binigay sa ating ni Lord ang pangako. Pinalakas niya tayo. Ini-encourage niya tayo tumubuhan. Ito ngayon ang gagawin. Una, to open blind eyes. Marami pong mga bulag, ano? Ilaw na magbibigay liwanag sa mga bansa. May physical na mata pero bulag. Bulag saan? Bulag sa katotohanan. Bulag sa katotohanan. Hindi nakikita ang liwanag ng Panginoon. Maraming mga ibang tradisyon. Meron po akong kaibigan, malapit sa akin. Sabi niya, ayaw daw niya mag-asawa ng inject. Ano? Hindi mo kilala yung pastor. Kasi marami daw silang tradisyon, mga gano'n. Sabi ko naman sa kanya, alam mo, pag inopen ni Lord ang mata niya, mawawala dyan yan. No? Malay mo, ikaw makapag-asawa ng pinakmayamang inject dito sa Hong Kong. At bubukas ni Lord ang kanyang mata. No? Para makita niya ang liwanag ng Panginoon. So, ang job description po natin ngayon ay to open blind eyes. Hindi po tayo optometrist. Ano ba tawag, pastora, dun sa nagpapalinaw ng mata? Kagaya ko po, nakasalamin na ako, dahil ko siya. O yun, tayo po ang magpabubukas ng kanilang mga mata upang makita nila ang liwanag ng Panginoon. Amen. Hindi lang yung mga nandito sa Hong Kong ang bulag ano? Pati po mga kasama natin sa Pilipinas ang mga kabulagang taglay din, hindi po ba? Pero si Lord po ang nagbigay ng maraming pangako bago natin gawin ang pagbubukas ng mga mata. Sapat na yun para po tayo ma-encourage.
para imulat na ang kanilang mga mata. No? Pangalawang job description, ano po? To bring out prisoners from prison. Nakakulong, iba't ibang level ng pagkakulong. Ito po, mga example. Sa amin po sa Pilipinas, uso to. Nakabilanggo sa utang, ang daming utang, hindi mabayad-bayaran. At nakagapos sa mga past, ano po, nakabilanggo sa past, hindi makamove on, ano? Yung ex-boyfriend niya nung grade 2 siya, hanggang ngayon naaalala pa niya. Hindi makamove on. So, nakagapos, mayroong pagkakabilanggo. Kahit Kristiyano na po ay nasasuffer pa rin sa ganito. Kaya kailangan po nating manindigan. Ano po? Iba't ibang antas, iba't ibang rehas ng pagkabilanggo ang dinaranas ng mga tao. Ngayon, physically, mayroong mga nakakulong. Ano po? Nasa bilangguan. Meron po tayong ministry, manggaling sa live po, may ministry sa prison. Ngayon, hindi naman po tayo masyado matutuwa kapag dumadami yung membro. Mas natutuwa po tayo kapag ang mga membro doon sa prison ay kumukonti. Baliktad po, ano, yun lang po ang church sa kabanatuan na nalulungkot kapag dumadami ang membro. Okay lang kung sila ay makakilala na sa Panginoon, lalabas na sila, magpapastor na, ano, magbubukas na ng mata at magpapawala ng mga nakabilanggo. O, kaya lang po, hindi nga maganda kung dumadami ng dumadami, ano, kasi po baka kapatiran pa yung naloob. Galing pala doon sa church na, ano, mas naloob doon. So, open blind eyes, bring out prisoners from prison. Maaari yung mga employer po nyo nakabilanggo din, no? Hindi man physically, pero sila nakabilanggo po sila sa kanilang reliyon, sa kanilang tradisyon, sa kanilang paniniwala. Amen. Ang mga kapatid po natin, maaaring sa kasalukuyang kalagayan, meron pong nakabilanggo sa inyo. Hindi ko alam kung anong uri ng pagkabilanggo. Pero kailangan po natin makalaya doon. Kasi yun po ang gagawin natin sa iba pa. Amen? Kung ngayon, nakahanda po ba kayo mga kapatid na ito po ay isa buhay natin? Amen? At bago po ako umupo, gusto ko pong sambitin ninyo para po maalala ninyo kung ano yung gagawin natin. Ano? Paano po ang pagtawag sa atin ng Panginoon? We are called to righteousness. Kailangan po tayo maging matuwid araw-araw. Ano po naman ang pangako ni Lord? I will hold your hand. I will keep you. I will make you as a covenant to the people. Number 4, I will make you as a light to the Gentiles. Anong job description? To open blind eyes, to bring out prisoners from prison. Purihin po ang Panginoon, sa Kanya lamang ang kalwalhatian sa atin.